Mapagpalang umaga, Sir Eric, at sa bumubuo ng channel mo. Tawagin niyo na lang akong Efren, 56 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Aklan, kasama ang aking butihing may bahay at mga anak. Pero hindi po ako taga-Aklan. Tubong Gimaras po ako kung saan doon ako isinilang. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango sa totoong buhay. Karanasan ko po ito noong aking kabataan, kung saan nakilala ko ang babaeng itinadhana ng kapalaran. Hindi ko na ito patatagalin pa, kaya simulan na natin ang kwento. Simula noong tumungtong ako sa edad na 20, ay natuto na akong tumayo sa sarili kong mga paa na hindi na umaasa sa magulang. Alam ko kung gaano nagsusumikap ang aking ama upang kami ay mabigyan ng maayos na buhay. Gayunpaman kahit anong sikap ay hindi pa rin sapat magkaroon ng magandang pamumuhay. Palaging kulang. Sakto lang para sa tanghalian at hapunan. Bilang panganay sa magkakapatid, ay nagpursigi akong kumayod dala ng matinding kahirapan. Imbis na ballpen at papel ang hawak ko, ay nagtiis akong humawak ng simento, tagahalo at tigaabot ng hollow blocks, hanggang sa matutong gumamit ng martilyo at lagari. Simula sa paglilabor ay naging ganap akong karpintero. Sumama ako sa aking ama tuwing may project ang kanyang foreman. Naging buhay construction ako sa murang edad. Minsan naiinggit ako sa ibang mga kasabayan ko, lalo na ang mga dati kong kaklase, kung sila'y nanatiling nakasuot ng malinis na uniforme. Ako na may nakabihis ng punit na damit na hindi natutuyuan ng pawis. Dahil bihira lang naman magkaroon ng proyekto at hindi stable ang trabaho, ay sinubukan kong pasukin ang mundo ng pagtitinda. Gamit ang lumang kariton na aking binuo gamit ang tagbi-tagbing tabla at lumang gulong na napulot ko lang sa estero. Sinubukan ko magtinda ng fishball sa tapat ng paaralan. Minsan naman ay sa lansangan malapit sa palengke. Palipat-lipat ang estilo ko sa pagtitinda. Kung saan maraming tao ay doon ako napwesto. Noong mga panahong yon, sobrang ganda ng kita ko. Bukod sa kalandi-uling ang gamit ko ay wala pa akong bisyo. Kaya kahit maliit lang ang tubo, kapag naipon ko ay siguradong aalsa ito. Mabenta sa mga bata ang fishball, lalo na sa mga magkasintahang mahilig mamasyal sa parke. Ang kasipagan ko ay umabot sa kabilang baryo. Tulak ang aking kariton. At para lang akong naglalakwatsa na may pakinabang. Tinda dito, tinda doon. Yan ang gawain ko araw-araw. Walang amo. Walang day off at hawak ko ang oras. Maaari akong magpahinga ngunit hindi pwedeng huminto. Kailangan kong kumayod ng kumayod upang mapag-aral ko ang aking mga kapatid. Mr. Narrator, sa lugar namin noon ako ang kauna-unahang nagtitinda ng fishball. Dumating sa punto na natuto akong gumawa ng sarili kong bersyon na mas malasa pa kaysa sa nabibili ko doon sa palengke. Gumawa din ako ng mas malasang sarsa at mas pinalapot higit sa nauna. Nagdagdag din ako ng bagong paninda tulad ng itlog, hotdog at longganisa. Ngunit ang pinakamabenta talaga sa akin ay ang fishball na sarili kong gawa. Dahil mas malalaki ito kumpara sa nabibili sa merkado. Isa sa mga madalas kong pwestuhan ay ang plaza. Doon ay hindi ako nawawalan ng customer. Kahit may mga sandaling pabugso-bugso, ang mga tao ay sulit naman ang kada tuhog. Hindi lang kasi pag merienda ang tinda ko. Masarap din ito pang ulam. Swak din ang sarsa sa malamig na bahaw. Makalipas ang ilang buwan ay nagawa kong pagandahin ang aking kariton. Pininturahan at nilagyan ko ng sarili kong pangalan. Sa paraang yun, mas lalo akong mahihikayat pang bumili ng mga tao ng aking mga paninda. Wala akong kakumpetensya sa negosyo. Kung meron man ay sila ang mga nagtitinda ng mga ihaw-ihaw tulad ng barbecue, isaw at Betamax. Ngunit isang araw ay bigla na lang tumagilid ang mundo ko sa pagdating ni Mang Kanor. Si Mang Nicanor ay isa ring tindero ng fishball. Sa unang araw pa lang nito ay dinumog na ito ng mga tao. Gayunpaman may mga bumibili pa naman sa akin. Sa dami ba naman ng tao na napapadaan doon kasama na ang biyahero. Subalit ang pagdating ng bagong fishball vendor ay malaki ang naidulot nito sa aking pinagkakabuhayan. Habang lumilipas ang araw ay pahina ng pahina ang benta ko. Umabot sa punto na hindi na nakakabalik ang puhunan ko at malapit na akong malugi.
Sa halip na sumuko ay nagbago ako ng ruta. Umalis ako sa madalas kong pwestuhan at doon nagtinda sa tapat ng simbahan. Sa mga nagdaang linggo may naririnig akong bulong-bulungan na masarap daw umano ang fishball sa tapat ng plaza. Batid kong si Mang Nicanor ang tinutukoy nilang nagtitinda. "Nay, bili po tayo ng fishball," rinig kong sabi ng bata sa ina pagkalabas nila ng simbahan. "Sige anak, pero doon na tayo bibili sa may plaza. Masarap daw ang fishball doon," sagot naman ng ginang. Bilang isang vendor, nasaktan talaga ako sa sinabi ng babae. Bagaman hindi ako nawalan ng pag-asa, nagpatuloy lang ako sa buhay hanggat may mga tumatangkilik sa tinda ko at nakakabenta ako ay hindi pa rin ako susuko. Isang araw bandang hapon kung saan pumanig ang swerte sa akin gawa ng napaubos ko ang aking paninda, ay dumaan muna ako ng palengke para bumili ng pansit. Kaarawan noon ng bunso kong kapatid. Nangako ako na ang bahala bumili ng kanyang munting handa. Sapat na kasi sa amin ang pansit at tinapay. Ang mahalaga ay mairaos ang kaarawan. Matapos kong bumili ay nakita ko ang nagkukumpulang mga tao. Panay tuhog nila sa kumukulong mantika sa malaking tulyase. Hindi ako makapaniwala. Kahit malapit nang lumubog ang araw ay dagsaan pa rin ang mga customer ni Mang Nicanor. Para silang nababaliw sa paninda nito. Dala ng kuryosidad ay naisipan kong bumili upang tikman kung ano ba ang lasa ng tinda nitong fishball. Para kasing baliw na baliw ang mga tao na tila walang kabusugan. Matapos kong tumuhog ng 5 piraso ay humingi ako ng sarsa. Ang balak ko noon ay tikman muna ang fishball upang malaman kung ano ba talaga ang lasa nito bago ko isawsaw. Pinagbalot ako ng tindero ng 2 magkaibang supot na may magkaibang sarsa. Ang isa ay natural at ang isa naman ay maanghang. "Bayad po," sabi ko matapos kong bumili. "Wag mo nang bayaran, iho. Libre ko na yan sa'yo." "Nga pala, iho. Napaaga yata ang uwi mo. Malakas ba ngayon ang benta mo?" Nakangiting wika ni Mang Nicanor na may mababang tono. Akala ko noon hindi niya ako makikilala dahil palagi akong nakasuot ng sombrero. "Opo, Manong. Medyo maganda nga ang kita ko ngayon." Sagot ko naman dito. Naisip ko pa noon na baka isipin ni Mang Nicanor na bumili lang ako upang gayahin ang timpla ng kanyang fishball at sarsa. Kaagad naman akong umalis matapos ang maikli naming pag-uusap. Kailangan ko makauwi ng maaga dahil kaarawan nga noon ng aking kapatid habang tulak ko ang aking kariton ay sinubukan kong tikman ang fishball na hindi ko muna isinawsaw sa sarsa. Nagulat ako sa lasa nito. Sobrang sarap at malinamnam. Ngunit sa huli ay may nalalasahan akong kakaiba. Parang may karning nakahalo dito. Lumalabas na hindi ito basta-basta fishball. Mas lalo itong sumarap ng malagyan ng sarsa. Sa puntong yun batid ko na kung bakit kinagigiliwan at binabalik-balikan ito ng kanyang mga customer. Ako nga na hindi mahilig tumikim ng aking paninda gawa ng nauumay na ako sa amoy nito na umaalingasaw mula sa usok ng mantika, ay napamangha sa homemade fishball nito. Pagkarating ko ng bahay ay sinalubong agad ako ng bunso kong kapatid at napapangiting nagtanong kung nakabili umano ako ng ipinangako ko sa kanya. Tumango lang ako bago kinuha ang pansit at tinapay sa loob ng kariton. Sa naganap naming munting salo-salo ay hindi mawala sa isip ko ang kakaibang lasa ng fishball at sarsa ng Ginoo. Kinabukasan ay inagahan ko ang pagtinda. 9:00 pa lang ng umaga ay tulak ko na ang kariton. Nais kong abangan ang pagdating ni Mang Nicanor. Tatanungin ko siya kung ano ba ang sikreto niya sa paggawa ng fishball at tamang sukat ng timpla upang makagawa ng masarap na sausawan. Habang hindi pa siya nadating ay ako muna ang pumesto sa kanyang tolda. Isang saglit pa ay dumating na nga si Mang Nicanor. Tulak ang kanyang kariton. Sa halip na magalit ito sa akin ay nakangiting itinabi ang dala at marahang inayos ang kanyang mga gamit para magluto. Tila batid ng Ginoo ang aking sadya, kaya ito na mismo ang unang nagsalita. "May gusto ka bang sabihin, iho? Alam ko naman na hindi mo sinasadyang pumesto rito upang kalabanin ako." Wika niya. "Oho, Mang Nicanor. Hinintay talaga kita dahil may nais lang akong itanong sa'yo."
Okay lang ba kung itatanong ko kung paano mo nagawang pasarapin ang tinda mong fishball? Pati yung sarsang gawa mo ay sobrang sarap talaga. Nagustuhan ko ang lasa nito nung matikman ko. Wika ko naman dito. Alam kong itatanong mo yan, iho. Sige, sasabihin ko sa'yo ang secret recipe ko pero hindi pa sa ngayon. May mahalaga kasi akong lalakarin ngayong araw. Maya-maya lang darating ang anak ko. Siya ang tatao dito habang wala ako. Tugon naman nito sabay sindi sa kusinilya. Ganun po ba? Sige po, Mang Nicanor. Siguro sa susunod na araw na lang. O baka mamayang hapon bago ako umuwi ay dadaanan kita dito. Tumangulang ang lalaki at nakatuon lamang sa kanyang ginagawa na kasalukuyan ng nagpapainit ng mantika. Agad akong sumulong patungong simbahan. Nagkataon naman noon na mayroong naganap na binyagan kaya maraming tao doon at paniguradong makakabenta ako ng maayos. Iniiwasan kong mabahawan ako ng paninda sapagkat nag-iiba ang lasa nito lalo't mabilis lang mapanis ang gawa kong homemade fishball. Dahil maraming tao ang nagagawi sa kalsada ay sunod-sunod ang benta ko. Hindi ko namamalayan na malapit na palang maubos ang paninda ko. Bandang 4:30 ng hapon ay tuluyan nang ubos ito. Kaya dagling inayos ang mga kalat at nagmamadaling itulak ang kariton. Bumili muna ako ng mga sangkap na paggawa ng fishball at sausawan sa isang suki kong tindahan bago nagtungo sa pwesto ni Mang Nicanor. Ngunit pagkarating ko doon ay iba ang bumungad sa akin. Isang mayumi at mahinghing babae ang nagbabantay sa kariton. Nakangiting nakaharap sa mga taong salit-salitang nagtutuhog ng fishball. Kaagad na pukaw ang loob ko sa magandang dilag. Kakaiba ang kanyang karisma. Kabihabighani ang kanyang wangis na parang nabihag na niya ang aking puso. Yun ang unang pagkakataon na nagkagusto ako sa isang babae na walang halong anumang mali siya at pananabik na tawag ng laman. Saglit akong tumambay sa isang kanto malapit lang sa kanyang pwesto at naghihintay sa pagdating ng Ginoo. Akala ko kasi noon na lalaki ang anak ni Mang Nicanor. Isa pala itong kagiliw-giliw na dalaga. Nang kaunti na lang ang mga tao ay doon na ako naglakas loob lumapit. Miss, ikaw ba ang anak ni Mang Nicanor? Matanong ko lang na hindi pa ba nakakabalik ang tatay mo? Nahihiyang tanong ko. Oo, ako nga. Ikaw ba si Efren? Nabanggit ka sa akin ni Ama bago siya umalis kanina. Nakabalik na siya rito, kaso nga lang umalis ulit. Baka mamaya ang dating niya. Sinundo kasi niya ang ate ko. Sagot ng dalaga. Ganun ba? Sige, maghihintay na lang ako dito. Maaga pa naman eh. Tsaka pala miss, maari ko bang malaman ang pangalan mo? Yana. Yana ang pangalan ko. Kinagagalak kitang makilala, Yana. Bagay na bagay ang pangalan mo sa natatangi mong ganda. Ikaw naman, Efren. Masyado mo naman akong binobola. Ikaw lang ang kaisa-isang nagsabing maganda ako. Pero salamat ha. Nga pala, Efren, gusto mo ba ng fishball? Libre ko. Wag na, nakakahiya naman sa'yo. Babayaran ko na lang, Yana. Total, nagugutom na rin ako. Wag mo nang bayaran. Libre ko na yan sa pambobola mo. Sir Eric, abot langit ang ngiti ko nung iabot niya sa akin ang ilang pirasong fishball na nakalunod sa maraming sarsa. Kahit anong pilit kong bayaran ay tumanggi pa rin ang dalaga. Dahil hindi pa noon dumarating ang kanyang ama ay tinulungan ko ito sa pagtitinda. Ako ang tagaluto at tagasalin ng sarsa sa mga lalagyan tuwing nauubos ang mga ito. At si Yana naman ang tagakuha ng bayad. Masayang masaya talaga akong magkatabi ang isang napakagandang dilag ng mga sandaling yon. Nagagawa pa namin magkwentuhan hanggang sa matanong ko ito kung may kasintahan na ba siya. Napangiti ang puso ko nang marinig na kahit minsan ay hindi pa niya naranasan magkaroon ng nobyo. Kaya hindi ko napalalampasin pa ang pagkakataong yon na mapalapit sa kanya. Makalipas ang ilang oras kung saan nag-aagaw na ang dilim at liwanag, ay nakapagtanto ko na si Mang Nicanor pala ang sadya ko. Nawala yun sa isip ko, gawa ng nakatuon lamang ang atensyon ko sa dalaga. Dumating sa punto na nagising na nga ang gabi pero wala pa rin ang Ginoo. Kaya nagpatuloy ang pagtulong ko kay Yana.
Dalawa kaming nagligpit ng mga gamit at kalat. Yana, mukhang hindi na yata darating ang tatay mo. Delikado naman kung mag-isa kang uuwi sa inyo. Gusto mo bang ihatid kita sa bahay nyo? Wag na Efren, nakakahiya naman sa'yo. Tinulungan mo na nga akong magtinda tapos ihahatid mo pa ako. Ano ka ba Yana? Ayos lang sa akin yun. Ako naman ang nag-alok na ihatid ka. Saka hindi ka naman nakakaabala sa akin. Ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Upang hindi mapuwersa ang dalaga ay iniwan ko muna ang kariton ko sa isa kong kakilala na taga sa amin lang din na mayroong maliit na pwesto sa plaza. Ako ang nagtulak ng kanyang kariton lalo't may kalakihan ito. Sa aming paglalakad ay nahihiya ako na maunang magsalita na may kaugnayan sa kanya at sa pamilya niya. Kaya naghintay ako na si Yana ang unang magbukas kung ano ang aming pag-uusapan. Hanggang sa magtanong ito kung may asawa na ba ako. Yana naman mukha ba akong may asawa sa paningin mo? Nabilad lang ako sa araw kaya nagmukha akong matanda. Dati kasi akong construction worker. Sa totoo lang Yana, hindi ko pa naranasan magkaroon ng nobya. Hindi kasi ako marunong manligaw. Talaga lang ha, ganyan naman kayong mga lalaki. Sinasabi nyo na wala kayong asawa pero meron pala. Ngunit sa palagay ko nagsasabi ka naman ng totoo. Nga pala Efren, paano kayo nagkakilala ni Ama? Hindi naman talaga kami ganoon kalapit ng tatay mo. Kahapon lang kami nagkausap pero ewan ko ba kung bakit malapit ang loob ko sa tatay mo. Siguro pareho kaming fishball vendor. Siguro nga. Pero alam mo ba Efren na sobrang bait ng tatay ko? Napakasipag niyang ama at kaming mga anak niya ang palagi niyang inuuna. Mula noong pumanaw ang nanay ko, ay todo kayod si ama wag lang kaming makaranas ng gutom. Sir Eric, sa lalim ng usapan naming dalawa ay hindi ko namamalayan na malayo na pala ang aming tinahak. Nakalabas na kami ng distrito at tinutumbok ang kabilang barangay. Wika ni Yana sa pang-3 kundado pa umano ang kanilang lugar. Hindi ko lubos akalain na malayo pala ang kinatitirikan ng kanilang tahanan. Sa patuloy naming paghakbang kung saan narating na namin ang pang-3 kundado, ay may napansin akong kakaiba sa lugar. Iyon ang unang pagkakataong nagawi ako doon. Medyo may kalibliban ito at watak-watak ang kabahayan na nangyari sa Kawayan at Amakan. Ang bawat tahanan ay nakasarado ang mga pinto at bintana na tila kay agang natutulog ang mga nakatira doon. Sobrang tahimik naman dito sa lugar nyo. Ganito ba talaga rito? Para kasing kay agang natutulog ang mga tao dito. Kung tutuusin ay mag-aalas 7 pa lang naman. Tanong ko ngunit, batid kong sa bawat bintana ay may nakasilip na mga matang may dalang takot sa aming pagdaan. May kutob din ako na may nakabaong lihim sa lugar. Ganito talaga rito sa lugar namin. Sanay na ako sa mga taga rito. Simula noong manirahan kami rito ay walang pumapansin sa amin. Ilag din ang mga tao sa pamilya namin. Ewan ko ba kung bakit ganon sila. Marahil dayo lang kami kaya iba ang trato nila sa amin. Ibig sabihin ba nito ay hindi talaga kayo taga rito? Saan pala kayo dati nakatira? Sa katunayan, sa Dueñas talaga ang buong angkan namin. Napadpad kami rito dahil dito nakatira ang kapatid ng tatay ko. Pero isinilang talaga ako sa norte. Doon ang una naming tahanan. Ang tatay ko ang taga Dueñas. Noong magsama sila ng nanay ko ay dito na kami napadpad sa Guimaras. Gawa ng dito naninirahan ng ilang kamag-anak namin. Sa kahuli-hulihang purok nakatira. Mga kamag-anakan lang ang mga nakatira doon sa side ng tatay ko. Malapit na pala tayo Efren. Natatanaw mo ba ang malaking bakod na yon na may nakatayong magkakatabing bahay? Yung sa gitna ang tahanan namin. Mahabang lintanya ni Anya. Bigla akong kinabahan na hindi ko maipaliwanag kung bakit. Hindi naman sa natatakot ako kay Anya o sa pamilya niya. Pero ewan ko ba kung bakit malakas ang kabog ng dibdib ko na parang bigla na lang akong may kinakatakutan na nagpapabigat sa aking paghakbang. Nang makarating kami sa inaamag na kural na puno ng mga lumot at ligaw na damo ay agad na gumuhit sa aking paningin ang ilang kataong nakadungaw sa kani-kanilang mga bintana. Sila ang mga kapatid at pinsang buo ni Mang Nicanor. Tay, nandito na po ako. Malakas na wika ni Yana. Nang maiparada ang kariton sa tabi ng tahanan, nagsilabasa ng mga tao sa katabi nilang bahay.
at ipinakilala ako ng dalaga. "O nak, mabuti naman at nakauwi ka na. Pasensya ka na Yana kung hindi na ako nakabalik ng plaza. Ginabi na kasi ako kakahintay sa pagdating ng kapatid mo, kaya dumiretso na kami ng bahay. Tsaka salamat pala iho sa paghatid mo kay Yana." "Naku, wala yun Mang Nicanor. Isa pat ikaw talaga ang sadya ko rito." "Papasok ka iho. Pasensya na kung medyo maliit at makalat itong bahay namin." "Yana, ipagtimpla mo nga ng kape ang bisita natin. Saka Efren, dito ka na rin maghapunan. Pasasalamat ko sa paghatid mo kay Yana. Nga pala, sila pala ang mga anak ko at siya naman ang panganay kong si Carla na galing pang Maynila. Siya ang sinundo ko kanina sa terminal." "Ang dami niyo ho palang anak Mang Nicanor. Pero kahit ganoon masaya ang magkaroon ng malaking pamilya." Sagot ko naman dito at napatitig kay Carla. Hindi ko alintana na mas maganda ito kaysa kay Yana. Ngunit para sa akin iba pa rin ang dating ng dalaga sa una pa lamang naming pagkikita. Mas gusto ko ang galawan ni Yana at halatang mabait itong babae. Sir Eric, tumanggi akong makasama ang mga ito sa hapunan lalo't malayo pa ang uuwian ko. Ngunit ang kape na bigay ni Yana ay hindi ko tinanggihan. Habang dahan-dahan ko itong iniinom ay nagpaturo ako kay Mang Nicanor kung paano gumawa ng masarap na fishball at sausawan. Laking gulat ko nung sabihin niya na wala naman talagang espesyal na sangkap. Ang dahilan kung bakit masarap ang kanyang tinda, yun ay may halong pagmamahal ang kanyang paggawa ng homemade fishball. Hindi ako naniwala sa mga itinura niya. Pakuwari ko may tinatago siyang sangkap na ayaw niyang ibahagi sa akin. Gayon pa man hindi na ako nagpumilit pa malaman yun. Nagbago bigla ang pananaw ko. Mas nangingibabaw sa akin ang bugso ng damdamin na makilala ng husto si Yana. Gagawin ko ang lahat upang mapalapit sa kanya. Simula noon ay palagi akong napapadaan sa pwesto ni Mang Nicanor sa tuwing pauwi na ako galing sa pagtitinda. Ngunit palagi akong nabibigong makita ang dalaga. Kaya minsan kinakausap ko na lamang saglit ang Ginoo upang makuha ko ang kanyang simpatsya na maging isang manliligaw ng kanyang anak. Dahil araw noon ng bakasyon at madalas si Yana sa kanilang bahay ay bihira lang magawi sa sentro, ay ako na mismo ang gumawa ng paraan. May mga gabing bumibisita ako sa tahanan nila. Dumating sa punto na nakainuman ko si Mang Nicanor kahit na hindi naman ako umiinom ng alak. Ginawa ko yun bilang pakisama. Yun lang ang tanging paraan para makita ko ang dalaga. Dumating sa punto na naglakas loob akong manligaw. Nagtapat ako ng aking nararamdaman. Isinantabi ang hiya at pinahayag kung ano ang nilalaman ng aking puso. Subalit hindi pa umano handa si Yana magmahal. Hanggang kaibigan lang ang kaya niyang ibigay sa akin. Gayon pa man hindi ako sumuko. Sa halip ay nagpursige ako na kusang mahulog ang loob niya sa akin. Nagawa kong magpaalam kay Mang Nicanor kung maaari ko bang yayain mamasyal ang kanyang anak sa tuwing araw ng aking pahinga. At pumayag naman ito. Sa lumipas na 3 buwan ay nag-ipon talaga ako ng pera sa aking sarili. Bumili ako ng magarang damit at ipanglilibre sa sinisinta kong dalaga. Nangako kasi ako kay Yana na sa darating niyang kaarawan ay manonood kami ng sine at kakain sa labas. Higit sa lahat ay pinaghandaan ko talaga ang regalong ibibigay ko sa kanya. Tinipid ko ang aking sarili upang magawa ko ang lahat ng yon. "Anak, saan ba ang lakad mo? Pormadong-pormado ka ngayon ah. Saka ngayon lang kita nakitang umayos ng ganyan. Sa ayos mong yan hindi halatang makikipag-date ka. May nililigawan ka na ba anak? Ipakilala mo naman siya sa amin." Wika ni ina na abalang nagsasampay ng damit. "Meron na po nay. Kaso malabo pa sa ngayon na maging kami. Pero hindi ako susuko. Sige po nay. Balang araw dadalhin ko siya rito sa bahay at ipapakilala ko siya sa inyo ni Itay." Tugon ko naman kay nanay. "Kuya, pag uwi mo bilhan mo ko ng nilagang mais." Pasiwag naman na wika ng kapatid kong babae. Formal akong humarap sa dalaga. May usapan na kami tungkol sa aming gagawin at nakapagpaalam na rin ako sa kanyang ama. Ganoon na nga ang nangyari. Namasyal muna kami at kumain sa labas bago nanood ng sine. Naging magalang ako sa kanya, na hindi ko man lang nagawang hawakan ng kanyang mga kamay kahit na magkatabi lang kami sa upuan. Ang makislap niyang ngiti ay sapat ng kabayaran sa bigay kong bulaklak at regalong damit na hindi naman kamahalan. Yana, mamasaya ka ba sa ginawa natin sa buong maghapon?
Sorry kung yan lang ang nakayanan kong ibigay sa'yo. Babawi na lang ako kapag naulit ang ganitong pagkakataon. Nauutal kong sabi pagkatapos namin manood ng sine. Oo naman Efren, sobrang saya ko ngayong gabi. Ito na siguro ang pinakamasaya kong kaarawan. Salamat pala sa bulaklak at sa bigay mong regalo ha. Efren, ano pala ang susunod nating gagawin? Mamamasyal pa rin ba tayo? Ikaw ang bahala Anya. Kung gusto mo pang mamasyal, sige yun ang gagawin natin. Saka maaga pa naman eh. Natutuwang sagot ko. Pabor sa akin na mas mapahaba pa ang mga sandaling magkasama kaming dalawa. Sir Eric, nagpatuloy lang kami sa pamamasyal. Sinulit ko ang bawat segundo na magkasama kami sa isang romantikong lugar na napapalibutan ng makukulay na bulaklak at pinagmamasdan ng bilog na buwan. Habang nakatanaw kami sa kalangitan ay bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin. Sumama ang panahon kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan. Kaya nagmadali kaming naghanap ng masisilungan hanggang sa makita namin ang maliit na bahay kubo sa dulo ng parke. Walang ibang tao doon. Dama namin ang matinding lamig kaya nagdikit ang aming basang katawan. Umabot sa punto na nagkatitigan kaming dalawa. Sa sobrang lapit namin sa isa't isa ay nagawa ko siyang halikan sa labi. Humingi naman ako agad ng tawad. Sa halip na magalit ay gumanti ito ng halik. Kaya nagpalitan kami ng halik na halos mapudpud na ang aming mga labi. Damang-dama ko ang malambot at basa niyang dila. Sa bawat palitan ng halik ay biglang nahinto ng tumila ang ulan. Sa paghiwalay ng aming mga labi ay pareho kaming nilamon ng hiya. Anya, ngayong nahalikan na kita, pwede na bang maging tayo? Isa pa't matagal na rin akong nanliligaw sa'yo. Sabi ko nung makatayo kami at lilisanin na ang lugar. Oo, sinasagot na kita Efren. Simula ngayong gabi ay nobya mo na ako. Sagot naman niya. Halos mapalundag ako sa tuwa. Hindi ako makapaniwala na sa mismong kaarawan niya makakamit ko ang matamis niyang pagsinta. Dahil literal na magkasintahan na kami ay nagawa ko ng hawakan ng kanyang mga kamay na hindi na kailangan humingi ng pahintulot. Ihahatid na kita sa inyo. Pero dadaan muna tayo sa plaza. Baka naroon pa ang tatay mo. Wika ko habang nagka-holding hands kaming dalawa. Naku, dumiretso na tayo sa bahay. Sa mga oras na to malamang nakauwi na ang tatay ko. May alam akong shortcut na daan. Mapapabilis ang pag-uwi natin kung doon tayo dadaan. Sir Eric, lingid sa kaalaman namin noon ay hinahanap na pala kami ni Mang Nicanor. Malalim na kasi ang gabi dulot ng pagbuhos ng malakas na ulan. Noong makarating kasi kami sa kanilang tahanan ay wala doon ang haligi. Ate Carla, nasaan si Itay? Saan siya pumunta? Tanong ni Anya sa nakakatandang kapatid nang makapasok kami sa kanilang tahanan. Hindi ko alam eh. Bigla na lang siyang umalis nung malaman niyang wala ka pa rito sa bahay. Bakit ba kasi ngayon ka lang nakauwi? Saan ba kayo naggagagala? Anong oras na Anya? Uwi pa ba yan ng isang matinong babae? At ikaw naman magaling na lalaki. Saan mo ba dinala ang kapatid ko? Siguro may ginawa kayong kababalaghan. Pagtataray naman ni Ate Carla. Ate, wala po kaming ginawang masama ni Efren. Namasyal lang ho kami at nanood ng sine. Sagot naman ni Anya. Napatingin pa ang kapatid nito sa hawak niyang bulaklak. Totoo po ang sinabi ni Anya. Namasyal lang po talaga kami. Sabat ko naman dito. Talaga lang ha? Siguraduhin mo Anya na hindi magkakalaman yung tiyan mo. Kung magkataon malalagot ka talaga sa akin. Ngayong nakauwi na ako rito ay ako na ang magbabantay sa inyong magkakapatid. Sa akin kayo hinabilin ni Ina bago siya namatay. Saka nais ko lang ipaalam sa'yo na hindi na ako babalik pa ng Maynila. Alam ko po ate. Nasabi na po yan ni Itay. Sagot naman niya. Doon ko napagtanto na sobrang higpit pala ni Ate Carla. Halos takot sa kanya ang mga kapatid niya lalo na si Anya na parang umiiwas magalit ng husto ang panganay sa kanilang pamilya. Hindi ko rin alam kung bakit mainit ang dugo nito sa akin. Sa katunayan wala naman akong ginawang masama at malinis ang hangarin ko sa kanyang kapatid. Sir Eric, ang bala ko noon bago umuwi ay hintayin muna ang pagdating ni Mang Nicanor. Nais kong humingi ng paumanhin na sa malaking abalang nagawa ko. Subalit nagwika si Ate Carla na umuwi na umano ako dahil delikado daw kung magtatagal pa ako sa lugar sa ganoong oras. Kaya nagpaalam na ako kay Anya. Lalo't magtitinda pa ako kinabukasan.
Efren, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Ani Anya, bago madiing pinagmasdan ng masungit na kapatid na parang kakainin ako ng buhay sa tindi ng galit nito sa akin. Samantala hindi pa nga ako tuluyang nakakalayo at tatawirin pa lang ang hangganan ng kanilang lugar, ay bigla akong kinutuban ng masama na may mangyayaring hindi maganda. Nang makaalpas ako sa kanilang baluarte ay naramdaman ko na tila may sumusunod sa akin. Ramdam ko na parang may nagkukubling anino ng isang nilalang na sanay mamuhay sa dilim. Binilisan ko ang bawat hakbang. Hindi magawang lumingon sa likuran lalo pat nagmistulang abandonado ang lugar gawa ng maagang magsitulog ang mga tao na parang may kinatatakutan. Ang nakakabinging katahimikan ng mas lalong nagbibigay sa akin ng kilabot na parang may bigla na lang susulpot na halimaw. Nang patawid na sana ako sa kabilang kundado, ay isang imahe ang nakita ko sa lupa. Kakaiba ang hubog nito, tila hindi katawan ng tao. Sa puntong yun, mas lalo ko pang binilisan ang aking paglalakad. Gusto ko nang tumakbo ng mga sandaling yon. Nanindig ang mga balahibo ko nung biglang may humawak sa aking kamay. Ngunit ang naramdaman kong takot ay kaagad kumawala nang marinig ko ng pamilyar na tinig. Anya? Utal kong sabi. Marahil ramdam niya ang nanlalamig at nagpapawis kong palad. Nagulat ba kita, Efren? Ihahatid na kita sa labasan. Sabi niya bago lumingon sa likuran. Sa pagkakataong yun ay hindi nakaligtas sa paningin ang papalayong anino na hugis halimaw ang katawan. Sa halip na sabihin yun ay nagkunwari akong walang nakita lalo't nagbago ang hugis ng anino bilang katawan ng isang babae. Nagpaalam ka ba sa iyong ate? Baka magalit na naman yun. Tanong ko. Huwag mo nang intindihin ang ate ko. Ang mahalaga makauwi ka ng ligtas ngayong gabi. Tugon naman niya at napalitang ngumiti upang maitago ang nakatagong pangamba na maaaring maging mitsa ng buhay ko. Nang marating namin ang hangganan ng 3 magkakatabing kundado ay napansin ko ang pagiging kalmado ni Anya na nagpapahiwatig na malayo na ako sa kapahamakan. Kahit hindi man niya sabihin ay nararamdaman ko yon. Halatang ang kilos niya ay waring pinoprotektahan ako. Kadalasan ang mga kutob ko ay nagkakatotoo. Habang naghihintay ako ng masasakyan katabi ang aking nobya ay saka naman dumating si Mang Nicanor na basang-basa ng ulan. Ngunit hindi ko siya nakikitaan ng galit. Kalmado lang at diretsong nakatingin sa amin. Kanina pa ba kayo rito? Akala ko may nangyari na sa inyong masama, kaya hinahanap ko agad kayo. Bumalik ako ng plaza at nagtungo din ako sa parke pero hindi ko kayo nagkita. Pasensya ka na, iho. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo. Ayaw ko lang talagang mapahamak ang anak ko. Saka hindi ako mapalagay na wala si Anya sa bahay ng 10 oras ng gabi. Salamat naman at ligtas kayo. Iho, sa susunod na lalabas kayong dalawa, siguraduhin mong iuuwi mo siya ng maaga. Maliwanag ba, iho? Bungad na wika ni Mang Nicanor. Nauunawaan ko naman ang kanyang mga sinabi bilang isang ama. Ngunit nung mga sandaling yon ay tila nangungusap ang mga mata ni Anya sa kanyang ama na parang may nais iparating na hindi ko dapat malaman. At kung ano man yun, silang dalawa lang ang nakakaalam. Opo, Mang Nicanor. Hindi na po mauulit. Pasensya na ho talaga. Magalang na sagot ko naman dito. Ang tungkol sa relasyon namin ni Anya ay hindi pa namin nagawang ihayag gawa ng hindi pa kami handa na malaman niya ito. Lalo't kakasimula pa lang namin noon bilang magkasintahan. Kinabukasan tulog pa ang mundo ay maaga akong bumangon sa kama upang mabawi ang mga nagastos ko sa paglabas namin ni Anya. Kahit napagastos ako ay sulit naman ang nangyari dahil naangkin ko na ang puso ng dalaga. Mas dinamihan ko pa ang gawa kong fishball upang mas malaki ang kikitain ko. Oras na mapaubos ko ang mga ito. Kung kailangan magpalipat-lipat ng pwesto ay gagawin ko. Maglalako ako sa mga lugar kung saan mas maraming tao. Sa mga nagdaang araw ay hindi ko muna ginambala ang aking nobya. Nakatutok lang ako sa pagtitinda bagamat tuwing dapit hapon ay hindi ko nakaligtaan daanan si Mang Nicanor. Tinatanong kung maayos ba ang kita niya at syempre kinukumusta ko na rin ang anak niya. Isang gabi kung saan inabot na ako ng dilim sa pagtitinda at alanganin na rin na mamalengke nang ipang-uulam sa hapunan at nagkataong hindi pa ubos ang paninda ni Mang Nicanor, ay naisip kong bumili na lamang ng fishball na ipang-uulam naming magkakapatid. Tiyak naman akong may dilata sa bahay dahil mahilig sa sardinas ang aking mga magulang. Mang Nicanor, pabili nga ako ng fishball.
Wika ko nang makalapit dito. Tulad ng dati, hindi niya tinanggap ang bayad ko. Sobrang bait talaga niya na kahit minsan ay hindi ko itinuring na karibal pagdating sa negosyo, kahit na ako ang nauna. Pagsapit ng hapunan na hindi na ako nagkamali. Nakalatag na sa hapag ang sardinas na nilagyan ng kalamansi. Kinuha ko ang supot. Isinali ng laman nito sa mangkok bago ibinuhos ang sarsa. Ngunit ewan ko ba kung bakit gusto kong subukan ng fishball isawsaw sa katas ng kalamansi na may dinikdik na bawang. Kaya sinubukan kong gawin upang malaman kung mas masarap ba ito kaysa sa sarsa. Sir Eric, namilog ang aking mga mata nung maglagay ako ng ilang pirasong fishball sa ginawa kong sawsawan. Bumula ang katas ng kalamansi at nagbago ang kulay, kasabay ng paglitaw ng kakaibang bagay. Ang fishball ay nadurog at nagmistulang giniling na laman. Hindi ko batid kung anong uri ito ng karne. Sa sobrang pino nito ay hindi ko makilatis. Wala siyang amoy o kahit kaunting anggulo. Pero masama ang kutob ko na may kakaibang sangkap sa fishball at yun ang aalamin ko. Sinabihan ko ang mga kapatid ko na wag nilang lalantakan ng fishball dahil panis na ito. Magtiyaga na lamang sila sa sardinas. Ayaw ko naman sirain ang pangalan ni Mang Nicanor lalo't mahal ko ang kanyang anak at umaasang balang araw ay magiging bahagi ako ng kanilang pamilya. Gayunpaman ang pagdududa ko ay hindi basta-basta maiibsan. Nais kong patunayan na tama ang aking kutob na may kakaiba sa nasabing pamilya. Kinabukasan ng hapon ay bumili ulit ako ng fishball kay Mang Nicanor. Balak ko muling patakan ito ng katas ng kalamansi. Pero laking gulat ko nang biglang dumating si Anya. Suot ang regalo kong damit noong kaarawan niya. Mas lalong pumailan lang ang taglay niyang kagandahan. Bagay na bagay sa iyo ang suot mong damit. Mas lalo kang gumandaan niya. Wika ko at pinuri ng husto ang aking kasintahan kahit nasa tabi pa namin ang kanyang ama na abala sa ginagawa sa tapat ng tulyasi. Bagay ba talaga, Efren? Baka binibiro mo lang ako. Oo nga, bagay na bagay sa iyo, Anya. Hoy kayong dalawa, baka nakakalimutan ninyo na hindi ito ang tamang lugar para sa mga ganyan. Baka lang gamin itong pwesto ko. Iho, ikaw na bahala sa anak ko. Gusto ka raw niyang makita kaya pumayag ako. Tandaan mo ang sinabi ko, huwag masyadong magpapagabi. Iuwi mo siya ng mas maaga sa bahay. Nagkakaintindihan ba tayo? Usapang lalaki yan. Sabat naman ni Mang Nicanor na labis kong ikinagulat. Hanggang sa magwika si Anya na gusto raw niya akong makita. Doon ko naalala na mahigit 1 linggo na pala ang lumipas nung huli naming labas. Nangako ako sa kanya na isasama ko siya sa aming tahanan at ipapakilala sa aking mga magulang. Pakiramdam ko tuloy na may alam ang kanyang ama tungkol sa aming relasyon. Dahil sa ipinakitang kabaitan ni Mang Nicanor ay labis na suporta nito, ay itinapon ko ang mga pagdududa sa kanilang pamilya. Ang binili kong fishball ay pinagsaluhan namin ni Anya habang naglalakad kami pa uwi ng bahay. Tulak ang aking kariton. Magiliw ko siyang ipinakilala sa aking mga magulang at kapatid. Gulat na gulat sina ama't ina at halos hindi makapaniwala kung paano ko umano nakabingwit ng isang paraluman. Biniro pa nga ako nila na baka ginayuma ko raw si Anya. Tumawa lang ako. Si Anya na mismo ang nagsabi at nagpatunay na pareho naming mahal ang isa't isa. Upang hindi ako mapahiya sa harap ng aking kasintahan, ay nagawang bawasan ni ama ang isa sa mga alaga niyang inahing manok na malapit na sanang mangitlog. Yun ang nagsilbi naming hapunan. Sobrang saya namin ni Anya. Wala nang dapat pang itago sa aking pamilya. Ngunit may isa kaming problema. Hindi ako gusto ni Ate Carla para sa kanyang kapatid. Paano pa kaya kung malaman niya ang tungkol sa amin? Sir Eric, hindi ko inaasahan na isang madilim na revelasyon ang matutuklasan ko sa gabing yun matapos kong ihatid pa uwi ang dalaga sa kanilang tahanan. Nay, tay, ihahatid ko lang po si Anya. Paalam ko sa aking mga magulang. Chong, Chang, aalis na po kami. Salamat po pala sa masarap na pagkain. Nabusog po talaga ako. Nakangiting turan naman ni Anya. Malambing ang bawat kataga na lalong nagustuhan ng aking mga magulang. O siya, mag-iingat kayong dalawa, Efren. Diretso agad sa bahay pagkaatid mo kay Anya. Wika ng nanay ko. Magiliw pang pinasadahan ng tingin ng katabi kong dalaga. Upang hindi kami masyadong gabihin ay balak ko sanang sumakay na lamang kami ng tricycle. Ngunit tumanggi ang dalaga.
Mas gusto pa niyang maglakad kami, kaya ganun ang ginawa namin. Nais ni Anya mahawakan ng matagal ang aking kamay habang binabagtas namin ang malamlam na kalsada. Makalipas ang ilang minuto kung saan tanaw na namin mula sa malayo ang kanilang bakuran at nakaparada ang kariton ni Mang Nicanor ay nagwika si Anya na hanggang doon ko na lang daw siya ihatid at baka makita umano ako ng kanyang kapatid. Pumayag naman ako lalo't kinakabahan ako sa matatalas na tingin ni Ate Carla. Bago kami maghiwalay ay nagdampi muna ang aming mga labi. Efren, sa susunod na linggo pasyal ulit ako sa inyo. Nakangiting sabi ni Anya bago umabante palayo. Samantala habang mag-isa akong naglalakad ay tila naulit ang dating senaryo nung gabing sinagot ako ng dalaga. Muli ko na namang naramdaman ang mapanghanib na presensya at maiitim na aninong sunod ng sunod na handa ng sumakmal. Ilang sandali pa'y biglang may pumalo sa ulo ko dahilan upang manlabo ang aking paningin. Isang matigas at magaspang na kamay ang humawak sa aking kamay at kinaladkad ako sa isang liblib na lugar. Hindi ko magawang sumigaw dala ng matinding pagkahilo. Habang nakasayad ang katawan ko sa malubak na lupa at nagkikiskisan pa ang balat ko sa matutulis na bato, ay naririnig ko ang garalgal na boses. Tinig ng isang mabangis na halimaw. Tila malaki ang galit nito sa akin at pinagplanuhan talaga ang gabing yon. Makalipas ang ilang sandali ay huminto ang nilalang sa makahoy na lugar. Napapalibutan kami ng nagtataasang talahib. Kahit nanlalabo ang paningin ko ay nababanaag ko ang anyo nito. Sa likod ng anino ay isang maputlang halimaw ang gumuhit sa aking paningin. Buhaghag ang mahabang buhok na parang pinong alambre. Mahaba ang nakaduklay na dila at matutulis ang mga kuko at ngipin. Nanlilisik ang mga pulang mata at parang naligo sa malansang langis. Sir Eric, pumaibabaw sa katawan ko ang nilalang. Sunod-sunod akong kinalmot na tila gustong sirain ang aking muka. Mabuti na lang at pilit ko yun sinangga kaya ang mga braso ko ang nakatamo ng maraming pinsala. Parang dinaan ng talim ang balat ko. Magkakatabing hiwa na halos natuklap pa ang ilang bahagi ng aking balat. Nagpumiglas ako gamit ang natitira kong lakas. Dahil lubang mas malakas sa akin ng nilalang ay idadaan ko na lang sa pagsigaw. Ngunit hindi na tuloy ang balak ko gawa ng bumaon sa liig ko ang ilang hibla ng matutulis nitong kuko na balak na akong tudasin nung gabing yon. Akmang lalastasin na nito ang aking lalamunan ay biglang may tumulak na nilalang. Nagpambuno ang dalawa at nagpagulong-gulong sa damuhan. Para silang mababangis na tigre sa kagubatan. Nagtagisan ng kani-kanilang lakas, pangil sa pangil ang labanan at patibayan ng matutulis nilang mga kuko. Nahinto ang kanilang sagupaan nang pumagitna ang pamilyar na muka. Nakita ko si Mang Nicanor na buong tapang binalibag ang dalawa. Nilapitan nito ang bawat isa at parehong nakatikim ng malakas na sampal. Gayunman mas masidhi ang galit ni Mang Canor sa nilalang na umatake sa akin at muntik ko pang ikamatay. Ayos ka lang ba, iho? Siguro naman hindi ka pa mamamatay. Ako na ang humihingi ng dispensa sa ginawa ng panganay kong anak. Hindi ko siya nadisiplina ng maayos. Naging pabaya akong ama. Pangako hindi na ito mauulit pa. Kakausapin ko siya ng matauhan sa ginawa niya sa'yo. Maotoridad na wika ni Mang Nicanor at muling pumilantik ang kalyadong palad sa pisngi ng nilalang. Nakita ko kung paano tumulo ang mga luha ng halimaw bago tuluyang maglaho sa dilim. Laking gulat ko naman nang bumalik sa dating anyo ang nilalang na tumulong sa akin. Na walang iba kundi ang pinakamamahal kong babae na si Anya. Humahagulgol itong lumapit sa akin at humingi ng tawad. Aniya, hindi niya umano alam na wala doon sa bahay nila ang nakakatanda niyang kapatid. Kaya agad niya akong sinundan at hinanap. Alam niyang nasa panganib ang buhay ko. Gayunpaman bago pa man maganap ang pagsalakay ay batid ko ng si Ate Carla ang may-ari ng anino. Ito lang naman ang may galit sa akin. Kaya nung mga sandaling nasa bingit ako ng kamatayan ay kutob kong may magliligtas sa akin. Kaya hindi na ako nagulat na nagmula sa angkan ng mga aswang ang sinisinta kong dalaga. Binuhat ako ni Mang Nicanor at ang nobya ko naman ang naggamot sa aking mga sugat. Habang nilulunasan ako ni Anya ay dinig ko ang sunod-sunod na sermon ng ama sa kanyang panganay na anak. Sabi umano ni Mang Nicanor ay hindi raw ako katulad ng ibang lalaki na ipapahamak ang kanilang pamilya. At higit sa lahat hindi ako manlulokong tao.
Ang pinaguhugutan pala ni Ate Carla ay puot sa mga lalaking hindi binibigyan ng importansya ang pagmamahal ng isang babae. Minsan na itong niloko noong nasa Maynila pa. Ilan umano ang kanyang nakarelasyon, ngunit paulit-ulit siyang pinagtaksilan. Doon ay naibulgar ni Mang Nicanor na nagawa lang niyang umanong katayin at gawing panlahok sa paninda ang huling nobyo ng anak, gawa ng sinaktan ito ng pisikal na hindi pinalampas ng ama. Yun din ang dahilan kung bakit nilisan ni Ate Carla ang Maynila at piniling mamuhay sa Guimaras kasama ang pamilya. Nagkataon na ang huling kasintahan nito ay taga Guimaras din. Naunang umuwi ang lalaki para magbakasyon bago umuwi ang dalaga, dala ang sama ng loob at paghihigante. Akala umano ni Ate Carla ay katulad din ako sa mga lalaking naging bahagi ng buhay niya. Upang maprotektahan ang nakababatang kapatid at mailayo sa kapahamakan, ay binalak niya akong burahin sa landas ni Anya. Sa halip na magtanim ako ng galit ay pinabatid ko sa kanya kung gaano ko kamahal ang kanyang kapatid. Nangako ako na kahit kailan ay mananatiling lihim ang tunay nilang pagkatao. Tanggap ko kahit na hindi kami magkauri ni Anya. Ang mahalaga ay nagmamahalan kaming dalawa. At parehong tapat ang aming saloobin. Pinandian ko rin ng mga oras na yun na oras na magloko ako at sakta ng dalaga ay handa akong mamatay sa mga kamay niya. Sir Eric, minabuti ni Anya na pansamantala muna akong manatili sa kanilang kanlungan upang hindi umano mag-alala ang aking mga magulang. Dulot ng mga natamo kong mga sugat. Mabisa umano ang ipinahid nilang gamot at ilang araw lang ay maghihilom na ang mga ito. Pumayag ka na, iho. Dito ka muna sa bahay habang nagpapagaling ka. At saka nangako sa akin ng anak kong si Carla na hindi ka na niya ulit sasaktan. Nahihiya lang siyang humarap sa'yo. Pero gusto niyang humingi ng tawad. Hayaan mo, balang araw matatanggap ka rin niya bilang bahagi ng aming pamilya. Matagal ko nang alam ang tungkol sa inyo ni Anya at hindi ako tutol doon. Mahal ka ng anak ko, kaya tutumbasan mo ang pagmamahal niya. Simula ngayon ipinagkakatiwala ko na siya sa'yo. Tandaan mo ito, iho. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Ikaw ang unang lalaking minahal niya. Mahabang linta niya ni Mang Nicanor na lubos na nagpagaan ng aking loob at isipan. Parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Tama nga ako. Matagal nang batid ni Mang Nicanor ang tungkol sa amin ni Anya. Hangad niya ang kalayaan naming dalawa na mahalin ng isa't isa kahit magkaiba ang aming pinagmulan. Noong gabing yon umalis si Mang Nicanor. Nagtungo ito sa bahay upang ipaalam sa aking mga magulang na doon muna ako magpapalipas ng gabi sa kanilang bahay. Sinabi ko sa kanya ang eksaktong lugar kung saan nakatirik ang aming tahanan. Inalagaan naman ako ni Anya. Nanatili ito sa aking tabi at handang dumamay. Sa bawat inda ko ng sakit ay nalulunasan ito ng kanyang mga haplos. Ramdam ko kung gaano talaga ako kahalaga sa kanya. Samantala nagdadalawang isip namang lumapit sa akin si Ate Carla. Walang mukhang ihaharap sa kabila ng mga pananakit niya sa akin. Ngunit kinabukasan ay masinsinan niya akong kinausap. Paulit-ulit na humingi ng tawad. Pinatawad ko naman siya at kalimutan na lamang ang nangyari. Simula noon ay gabi-gabi na akong bumibisita sa kanilang bahay. Nagsinungaling ako sa aking mga magulang na nadiskitahan lang ako ng mga tambay na walang magawa sa buhay kaya hindi ako nakauwi nung gabing yon. Di nagtagal ay nagagawa na namin matulog ni Anya sa iisang kwarto sa mismong tahanan nila. Para na kaming ganap na mag-asawa kung magturingan. Makalipas ang ilang buwan ay nagpakasal kami sa naganap na kasalang bayan. Nang nakaipon ay nagbukod kami ng tirahan katabi lang ang bahay ng mag-aama. Alam kong magiging ligtas kami kapag nasa balwarte kami ng kanilang angkan. Dahil iisang pamilya na lamang kami ay nagtulungan kami ni Mang Nicanor na ganap ko ng ama na magpatayo ng sariling pwesto sa plaza na hindi na kailangan magtulak pa ng kariton. Sa itinayo naming negosyo ay hindi lang fishbowl ang makikita roon, kundi isang munting karinderya na tinatangkilik ng mga tao. Alam ko sa aking sarili na hindi likas na masama ang pinagmulan nilang angkan. Lahat sila'y mababait at maganda ang pakikitungo sa akin. At si Ate Carla naman na minsang nagtangkang tapusin ang aking buhay ay siya na ngayon ang pumuprotekta sa amin ni Anya at sa binuo naming pamilya. Sa huling kabanata ng aking buhay ay naging happy ending ang pagsasama namin ng babaeng una at huli kong minahal. Sa ilang taon namin bilang mag-asawa ay nanatili akong tapat. Ni minsan hindi ko siya nagawang pagbuhatan ng kamay.
Nais kong tuparin ang sinumpaan kong pangako hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Tanging kamatayan lang ang magpapahiwalay sa aming binuong pagmamahalan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Eric. Sa pamamagitan nitong ibinahagi kong istorya, sana magsilbi itong inspirasyon at kapulutan ng aral, lalo na sa mga kabataan na mahilig maglaro pagdating sa pag-ibig. Hindi lang basta usaping puso ang laman ng paksa, kundi ang pagiging masipag at hindi pagsuko, kahit gaano man kahirap ang buhay. Tulad ko, kahit isa lamang akong hamak na fishball vendor ay nagawa kong makabuo ng isang masayang pamilya at may matibay na pundasyon bilang isang padre de pamilya na may mabigat na tungkulin sa aking asawa at mga anak. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masugid na taga-subaybay, Efren ng Aklan. More power po sa inyong channel.